Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang mga verses na babasahin ko po sa inyo ngayon ay isa sa mga pinaka-popular na passages sa Bible, kahanay po ng The Lord's Prayer. Malamang nga nabasa mo na ito o maaaring na-memorize mo na. At posibleng nakapakinig ka na ng mga sermons tungkol dito. Napakaganda at makahulugan po ang mga verses na ito, kaya't hindi natin dapat pagsawaang basahin at pakinggan. Sa katunayan nga po, isa ang passage of scripture nito sa mga naunang na-memorize ko nung ako'y bago pa lamang katatanggap sa Panginoon. Napakarami ang kapahayagan nito tungkol sa ating relasyon sa Diyos. Ito po ang Psalm chapter 23 verses 1 to 6. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo at ang pakiusap ko lamang po ay naway makinig po kayong mabuti. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Alam po natin na si David na sumulat po ng Psalm 23 ay isang shepherd o pastol. Actually nga po, noong araw na siya'y ia-anoint na hari ng buong Israel, kailangan siyang sunduin doon sa parang kung saan inaalagaan niya ang mga tupa ng kanyang ama. At isang araw, na binabantayan niya po ang mga tupa, naisip niya ang relasyon niya sa mga ito bilang kanilang pastol. Kung paanong nakadepende ang mga tupa sa kanya sa kanilang mga pangangailangan. Kung paano niya sila pinapatnubayan at pinangangalagaan. Dito niya na-realize na kung paanong ang mga tupa ay umaasa at dependent sa kanya, ganon din naman siya sa Panginoon. Kaya't buong pagmamalaki niyang sinabing, The Lord is my shepherd. May mga nagsasabi na mahina ang utak ng tupa, kaya't sila po ay dependent o palaasa sa pastol. Ngayon, tayo pong mga mananampalataya ay itinuturing ng mga tupa ng Panginoon, at si Jesus ang ating good shepherd. Now, as our good shepherd, tandaan mo itong mabuti. Number 1, He provides for us. Psalm chapter 23 verse 1, nakasulat, The Lord is my shepherd, I shall not want. Sa NIV, ang nakasulat po doon ay, I lack nothing. Doon naman po sa Psalm chapter 37 verse 25, I was young, and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. At sa Ephesians chapter 3 verse 20, Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Bilang ating good shepherd, makakaasa at makakatsak po tayong lahat ng mga pangangailangan natin ay ipagkakaloob niya sa atin. Hindi niya tayo pagkukulangin at pagpapalain niya tayo ng higit pa sa ating hinihingi o iniisip. Now, as our good shepherd, tandaan po natin to, number 2, He positions us. He positions us, una, for rest. Psalm 23 verse 2a, He makes me to lie down in green pastures. Alam nyo, hindi po pala madaling pahigain ng tupa. Hindi po sila hihiga hanggat wala po ang apat na bagay na ito. Una, dapat wala po silang kinakatakutan. Ikalawa, dapat wala pong tensyon sa pagitan ng ibang mga tupa. Ikatlo, dapat wala pong mga hanip, kuto, garapata, insekto o parasite na pwede pong makapanakit sa kanila. At ikaapat, dapat hindi po sila gutom. So, He also positions us for refreshment. Psalm 23 verse 2b, He leads me beside the still waters. Nahihirapan pong lumangoy mga tupa dahil po sa kanilang makapal na wool o lana. Pwede po silang malunod pag nababad po ito sa tubig. Ito po ang dahilan kung bakit hindi sila umiinom sa tubig na malakas ang agos. At hindi po sila pinaiinom ng pastol doon po sa ilog na malakas ang agos ng tubig. Sa halip,
Gumagawa po ng maliit na dam ang pastol na nagsisilbi pong still waters at doon niya pinaiinom ang mga tupa. Sinabi po ni Jesus na magkakaroon lang ng satisfaction ang mga nauuhaw kung sila po'y lalapit sa Kanya. John 7:37b, "Let anyone who is thirsty come to me and drink." Now, He also positions us for restoration. Psalm 23:3a, He restores my soul. Meron pong English na shepherd's term na tinatawag pong cast down sheep. Ito po'y madalas maranasan ng tupang lumalayo sa kanyang kawan at sa kanyang pastol. At pag nakahanap po siya ng komportabling lugar, siya po'y hihiga at pagpipit po siya sa kabila at nag-shift ang center of gravity, masusumpungan niyang nakataas ang kanyang apat na paa at sa ganitong posisyon, siya po ay nagiging helpless. Wala na po siyang magawa. Hindi na po siya makabangon kahit magsisigaw pa siya at magsisipa ang kanyang mga paa. Hanggang sa hanginin na po ang kanyang tiyan at hindi na maging ayos ang daloy ng kanyang dugo. Sa ganito pong katayuan, matatawag niya ang pansin ng mga mababangis na hayop. At kahit hindi po siya atakihin ng mabangis na hayop, pag hindi agad dumating ang saklolo ng pastol, pwede po niya itong ikamatay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lagi pong alerto ang pastol sa pagbabantay po ng kanyang mga tupa. Binibilang niya ang mga ito. At pagkulang ng isa, iniisip niyang maaaring cast down ang tupa at kailangan niya itong hanapin. Ito po ang idea sa likod po ng parable of the lost sheep kung saan iniwan ng pastol ang kanyang 99 na tupa at hinanap yung isang naligaw. Madalas maraming oras ang ginugugol ng pastol sa paghahanap hanggang sa makita niya itong nakahiga sa kanyang likod at nakataas ang mga paa at hindi na makabangon. Itatagilid niya ito at hihimasin ang mga paa para ma-restore ang daloy ng dugo. At ito'y kanyang tutulungang makatayo. Maya-maya, ang tupay unti-unting makakalakad na uli ng maayos. Ito malamang ang nasa isip ni David kaya naisulat niya ang mga katagang, "He restores my soul." Dahil ang pagtrato po sa atin ng Panginoong Jesucristo ay ganoon din. Sometimes we stumble. Sometimes we fall. We become so helpless. And yet our good shepherd is so loving, so caring, so patient, and so tender na tinutulungan niya po tayong makabangong muli. Pag binasa mo ang Gospels, makikita mo ang compassion ni Jesus sa mga sinners o makasalanan. Makikita mo kung paano niya ni-restore ang puso at kaluluwa ni Peter matapos niyang 3 beses na ipagkanulo ang ating Panginoong Yesus. Now, as our good shepherd, tandaan mo ito, number 3, He leads us in the right paths. Psalm 23:3b, nakasulat, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ang tupay kailangang dalhin sa tamang daan. Mahina po kasi sila sa direction. Pag sila po'y napabayaan, paikot-ikot na lamang po sila sa kanilang pagkain dun sa damuhan hanggang sa maubos ang damo. At sila'y manghihina hanggang sa mamatay sa gutom. Bilang mga tupa ng Panginoon, tayo po ay dependent o maasa sa kanyang leadership. As our good shepherd, He longs to guide us along the paths of righteousness. Ang tanong, hinahayaan mo ba ang Panginoong maging iyong pastol? Napatnubayan ka sa tamang daan? O nawala na rin ang iyong sense of direction at paikot-ikot ka na lamang na walang pinatutunguhan? As our good shepherd, tandaan mo ito, number 4, His presence is always with us. Psalm 23:4a, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." Kapatid, kaibigan, maaring ang pakiramdam mo, ikaw ay nag-iisa sa valley o lambak. Ngunit ang totoo, hindi ka nag-iisa. Walang madilim na sitwasyon sa iyong buhay na hindi ka sinasamahan ng iyong dakilang pastol. Lagi mong tatandaan ang pangako niya na hindi ka niya iiwan o pababayaan. Hebrews chapter 13 verse 5 says, "Never will I leave you, never will I forsake you." As our good shepherd, tandaan mo ito, number 5, His peace is with us. Psalm 23 verse 4b says, "Your rod and your staff, they comfort me." May mga pagkakataong nagiging pasaway ang mga tupa. Ang rod, ang ginagamit ng pastol na pamalo.
at ang staff naman ang kanyang ginagamit na maibalik sa kanyang dating kalagayan ang tupa. Eventually, ang pagdidisiplina ang nagbibigay ng kapayapaan at comfort sa tupa. Ganon din po sa atin. Dinidisiplina tayo ng ating dakilang pastol pag tayo po'y pasaway. Disiplina ang nagbibigay sa atin ng comfort and peace. Now, as our good shepherd, tandaan mo ito, number 6, He prepares for us. Psalm 23:5a, You prepare a table before me in the presence of my enemies. Wala ka pa sigurong nabalitaan na tupang kumakain sa lamesa o sa table. Pero marami pong bahagi sa mundo na matataas na lugar ang pinagpapastulan ng mga pastol sa kanilang mga tupa. Ang tawag po ng mga pastol dito ay mesas o tables. So ang ibig sabihin ni David, nakahanda na ang table o mesa o ang pastulan. Sa panahon po ng tagsibol, matapos matunaw ng snow o niebe, dadalhin ng pastol ang mga tupa sa mataas na lugar upang kumain. Pero siya muna ang aakyat para i-check ang lugar. Tinitingnan niya kung saan magandang gumawa ng tolda. Aalisin niya ang mga damong nakakalason at sisiguruhin niyang walang ahas ang lugar na pwedeng makapanakit sa mga tupa. Titiyakin niyang marami ang makakain ng tupa. Tulad po ng pangangalaga ng pastol sa kanyang mga tupa, iniingatan din po tayo ng ating dakilang pastol sa harap ng ating mga kaaway. Ang ibig sabihin, nauna po siya sa atin para i-check ang lahat. Tinukso siya sa lahat ng paraan tulad po natin, ngunit hindi nagkasala. Inako niya ang lahat ng hirap upang tayo po ay matulungan. Glory to God. Now, as our good shepherd, tandaan mo ito, ang pangpito, He protects us. Psalm chapter 23 verse 5b, You anoint my head with oil, my cup runs over. Nilalangisan po ng pastol ang kanyang mga tupa upang maging ligtas sa atake ng mga kuto, ng hanip, insekto at parasites na posible pong makapanakit sa kanila. Magbigay sa kanila ng sakit, magpahina po ng kanilang kalagayan. Pag nalangisan, dumudulas ang mga pesteng ito na dahilan kung bakit hindi nila masaktan ang tupa. Inaanoint din po tayo ng dakilang pastol ng langis ng banal na Espiritu ng Diyos upang magsilbing protection natin sa mga gawa ng kaaway. Now, ang panghuli, as our good shepherd, pangwalo, He prepares paradise for us. Psalm 23 verse 6, nakasulat po, Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi niya lamang inihahanda ang ating buhay dito sa lupa, kundi ganun din po sa langit. Sa John chapter 14 verse 2, sinabi po ni Jesus, In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. May natutunan po ba tayo? So let's pray. Our dearest Heavenly Father, thank you po for reminding us that we have a good shepherd who provides for all our needs. A good shepherd who positions us for rest, refreshment, and restoration. A good shepherd who leads us in the paths of righteousness for His name's sake. A good shepherd whose presence is always with us, who gives us peace and comfort, who prepares a table for us in the presence of our enemies. A good shepherd who protects us from all the schemes and attacks of the evil one, and who prepares us for His paradise. Thank you, my dear Jesus, for being our good shepherd. And in your name we pray. Amen. And amen. And amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Glory to God.